na ba to? Tingin. Oo nga naman, anong kanalaman ng Rizal subject sa mga course natin? Ay, feeling ko nag-accounting si Rizal. Ay baka engineer. Baka nagbitinda si Rizal. Na? Eh, bukas na yung bagong library. Tara, punta tayo. Tara, punta natin. Init. Papalamig muna tayo. Pwede ba matulog doon? Oo naman. Oy. Hindi pwede. Ay. Pitong taon na nang lisanin ko ang bayang ito. Ngunit wala pa rin pinagbago. Ako ay nagbalik na hanggang ngayon ay ganito pa rin ang pamumuhay dito. Magandang gabi sa inyo lahat. Nagagala po may pakilala sa inyo ang anak ng aking kaibigan, yung mga si Crisostomo Ibarra. Aba, narito pala ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ang mura ng San Diego. Kamusta, padre? Ha! Kailan ba? Hindi ko rin matawid ang kaibigan ng iyong ama. O sige, Ibarra. Pinagkakala ko. Tayo ng pagsalo-salo mga amigo. Kamusta naman ang iyong pag-aaral sa Europa? Maraming wika akong natutunan. Maging siyensya. Nung ako'y nasa Europa, ang kanilang hanap buhay, politika o relihiyon ay tila ba walang pinagkaiba. Ngunit ang napansin ko lamang ang kaunlaran o kahirapan ng mamamayan sa isang bayan ay naaayon sa kalayaan o kawalan nito. Tila ba'y pagbubuhat ng upuan ng iyong mga sinasabi para 7 taon ka sa Europa at yan lamang iyong natutunan. Kahit ang mga bata ay bakit ang iyong mga sinasabi. Ibang pa man ngunit kailangan ko ng lumisan. Senyor Ibarra. Buenos dias, Teniente. Inutusan ka ba ng kura upang hulihin ako? Hindi, ngunit para paalalahanan niyo mag-ingat na may padre na. Bakit? May nilaman ka ba tungkol sa sinabi ng aking ama? Matay ang iyong ama na minabuhay. Imposible. Barangal at respetadong tao ang aking ama. Paano nangyari yun? Siya ay pinagkakaman. Bilang isang sarili ng pastor. Ito ang dahilan ng pagkawasan. Magandang umaga ho, Tia Isabel. Magandang umaga din, Crisostomo Ibarra. Ano ang iyong sadya? Kaya nakarito. Nais ko sanang bisitahin si Maria Clara. Saglit lamang at aking tatawag. Maria Clara, narito na ang iyong pinakahihintay. Tila malalim yata ang iniisip mo, mahal ko. Marami lugar ang iyong napasiran. Balita kay maraming magagandang dilag noon. Meron nga. Ngunit, malilimutan ko ba ang pinakamarikit sa lahat ng dalaga? Kahit sang lugar man sa Europa ako mapadpad, kita pa rin sa ulap ang magandang wangis ng iyong muka. Senyor Ibarra, pagpaumanhin, ngunit may dumating na sundo galing sa Ponda del Al. Paumanhin, ngunit kailangan ko munang pumunta ng San Diego upang bisitahin ang puntod ng aking ama. Kung gayon, hindi na kita pipigilan. Ika'y magbalik.
Ginoo? May napansin ba kayo rito ang puntod na may malaking krus? Malaking krus? Noong nakaraan ay mayroon pa. Subalit, inutusan kami ng kura na ilipat ito sa libingan ng mga incheck. Sa kasamaang palad ay nakitapang ito sa ilog dulot ng malakas na ulan. Sino nga walang nag-utos nito? Padre ng San Diego, ang Padre Garote. Isang kabaliwan ang inyong ginawa. Ginawa mo sa akin naman. Wala akong kinalaman sa iyong sinasambit na parang. Anong wala? Tinitiyak ko na wala pagkat ang dating kuda ng San Diego ang nagnais na lapastahin ng bangkay ng iyong ama. Ito pa kayo mga bata, naghain ang inyong ina ng hapunan. Hindi po kami maaaring lumisan ng Bakit? Saan kayo pupunta? Sa Torek. Lubhang mapanganib, mag-iingat kayo ha. Opo, mag-iingat po kami. Tayo na, Crispin. Malungkot na naman ako kapag nagsimula ng umulan at tumidlat. Dako, nasan na kayo mga anak ko? Kasi yung anak ko! Anong nangyari sa'yo? Ba't may sugat ka sa ulo? Kasi si Crispin, naiwan po sa kumbento. Ayaw paalisin. Oh, nangyari sa'yo, anak! Anak ko, Diyos ko, tulungan niyo kami! Anak! Tulong! Tulong! Tama na po! Tama na po! Inay, nais na po namin huminto ni Crispin sa pagsasakristan. Maaari tayong humingi ng tulong kay Senyor Ibarra para makapag-aral si Crispin at ako naman ay magpapasto na lamang ng mga baka at alabaw. Senyor Ibarra, Kumusta? mabuti naman po. Patuloy pa rin po sa pagtuturo. Naniniwala ang aking ama ng edukasyon ang tanging daan sa pag-unlad at sa pagmulat. Napakapalad po namin ang tulungan kami ng inyong ama para sa pag-aaral ng mga bata. Saan paaralan ang tinutukoy? Sa may silong po sa kumbento ng Kura. Ang ibig sabihin mo ay walang sariling gusali ang mga paaralan? Opo, ngunit kahit ganun pa man po ay nagawa ko pa rin makapagturo sa mga bata na makapagsulat at makapagbasa. At gaya ng payo ng inyong ama, ay tinuruan ko rin sila makapagsalita at makaintindi ng kakaunting Kastila. Mabuti naman so Ngunit, tinatawag ako ng dating Kura at ang Tandaan mo ito, ang Espanyol ay para lamang sa mga taong matataas ang antas at walang ibang aklat maliban sa pangreliyon ng inyong tinuturo sa mga Indio. nais nilang gawin ng ang mga kabataan kung gayon. Ngunit huwag kayo mag-alala. Gagawa ako ng paraan upang mayangat ang estado ng edukasyon sa ating bayan. Crispin, anak ko! Crispin! Anak ko! Ikaw, nasaan ang mga magnanakaw mong anak? Bitiwan niyo ako! Kailanman hindi naging magnanakaw ang aking mga anak! Sumama ka sa amin. Hindi maaari! Sumama ka na lang! Crispin! Basilio! Anak ko, nasan kayo, Crispin? Basilio! Hindi maaari, Crispin! Magandang umaga ho, Mang Tasyo. Nais ko lamang po humingi ng payo sa inyo para sa binabala kong pagpapatay ng paaralan. Walang makakaunawa sa ngayon, ngunit ang mga susunod na henerasyon. Walang piling pagkusmulat ang mga susunod na salitahin sa mga nangyayari. Lahat ng iyong pangarap ay magdudurog lamang sa matitigas na pader ng simbahan. Kung nais mong matuloy ang iyong pangarap, marapit na ikay mo sa mga may kapamilya. Paglulustay lamang ng salapi at pagpapakitang tao ang pagsasay na ito. Mas marami pang makabuluhan na dapat tugunan at isama pa rito ang hinaing ng mga bayan.
Bara, mag-iingat ka. Sa unang paglagay mo ng bato sa iyong paaralan, nalaman kong may gusto magpapatay sa'yo. Kumusta na kaya ang labi ng iyong ama, Ibarra? Saan dapat na kaya siya napadpad? Wala kang karapatang isukoy ng aking ama, Padre. Sabi lang mga panutotoo, Ibarra. Diyos ko, Ibarra! Hindi mo na respeto ang aking ama, Padre. Ang bunganga mo'y puno ng kabanalan, ngunit ang puso mo'y puno ng kasamaan. Sa awa ng Diyos, Crisostomo, huwag! Huwag mo gawin ito, mahal! Pinapakilala ko ang karapat-dapat na maging asawa mo, Maria, si Linares. Magandang hapon, Kapitan Chato, at lalo na sa'yo, binibining mo. Hindi ko maaari. Si Crisostomo lamang aking kaibigan at hihintayin ko ang kanyang pagbabalik. Magmadali ka nang umalis, Ibarra. Kumalat sa bayan ang planong pagsalakay sa kwartel at ikaw ang tinuturong pasimuno. Sunugin mo na ang lahat ng pwedeng maging ebidensya laban sa'yo. Kailangan mo sumama sa akin pagkat ikaw ang tinutukoy na magpasigura ng pag-aalala. Ngunit wala akong kinalaman dyan. Sumama na lang po kayo. Bara, gising ka. Yes. Oo, ako to. Tataas na dito. Mahal ko, nais kong sabihin sa'yo na pinapalaya na kita. Gusto kong bigay sa iyong kapayapaan. Crisostomo, ayaw ko makapay ang pangit na alay mo sa akin. Kung gayon, ang ating sumpaan ay walang hanggan. Kailangan ko lumisan sa bayan ito, ngunit mahintay mo ba akong muli? Kahit ka ng 7 taon, hihintay kita, Crisostomo. Pangako, ako'y babalik mo ang mahal. Maria! Hindi ito maaari. Hindi! Hindi! Labis ako nag-aalala sa'yo, Maria. May pagkakataon ka pa para lumigaya at makakalimutan mo ni si Ibarra. Kailanman na hindi ko malilimutan si Crisostomo at hindi ako magpapakasal sa lalaking nais mo. Pagkus, papasok ako ng kumbento. Huwag mo sabihin yan, anak. Buo na ang aking pasya, kumbento o kamatayan. Inay! 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 Opo, ako po ito, Inay. Siya ba ang iyong ina? Opo. Malubha na ang aking sugat at ramdam kong ilang saglit na lang ay babawian na ako ng aking buhay. Magkagilap ka ng tuyong kahoy at isanasan mo ito sa akin. Pagkatapos ay sinugin mo ang aming bakal. Kapalit ito ang aking kayamanan. Pakain mo ito ang aking tinunod. At iyong umuun. Gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Pagkat ako'y naniniwala na kayong kabataan ang pag-asa ng bayan.
kung hindi na mamalas ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Kayong mga makakakita ng pagbubukang liwayway, malugod ninyong tanggapin at inyong gunitahin ang mga nabuwal na gabi. Kuya, ano masasabi niyo sa libro? Ang ganda, grabe. Totoo. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na noon pa pala laganap na yung mga injustice sa ating bansa, like hindi pagkakapantay-pantay ng tao, and yung mga korupsyon. Damay mo pa. Minulat ng librong yan yung mga taong bulag sa katotohanan, pati na yung problema ng bansa natin na hindi man lang masolusyonan dahil sa bulok ng sistema. Now I understand bakit may mga taong napupunta sa rally. Dahil nga mula sila sa katotohanan. Maging sa social media, laganap ang bardagulan, be. Ay, saray tamang fake. Grabe, ang dami. Touch talaga ako kay Rizal, Maya talaga tayong mga kabataan. Tapos yung motto natin, di ba? Tayo yung pag-asa ng bayan. Kaya bilang kabataan, syempre dapat naman natin itong patunayan. Alam niyo dapat, may pakialam na tayo sa mga bagay-bagay. True yan. Pag-usapan naman natin sa mga characters. Alam nyo ba, nakaka-relate ako kay Sisa. Kasi para siyang si Mama lahat ginagawa niya para sa akin. That's touching. Alam niyo ba, nahiwatigan ako sa sinabi ng Elias na huwag ninyong kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim na gabi. Para bang binibigyan pagpapugay ang mga taong nagawis ng balikan sa ating kanila. Same tayo. Elias din ako kasi alam niyo yun, friends ko kayo and nandito ako lagi para sa inyo. Ikaw? Ako naman, syempre lalay pa ba tayo? Maria Clara na. Bukod sa maganda na, loyal pa. Hindi, syempre support ka namin dyan. BFF tayo. Alam mo, Greg, gutom lang yan. Ay, oo nga. Ano oras na Kanina pa tayo nandito. Nalipas na. Tara na, kain na.